Sa nakaraan nating episode ay natapos tayo kung saan nga ay nagtungo ang ating bida sa mansion ni Prince Ning, at kung saan rin ay may ipinakilala sa kanyang tatlong lalaki, at ang isang aron na si Mr. Kang ay kanyang nakasagutan, subalit wala rin namang magawa si Mr. Kang sapagkat pinipigilan at sinasaway ito ng prinsipe, sapagkat para sa kanya nga ay isang napakadakilang bisita ng ating bida. At yun na nga matapos manghingi ng paumanhin ni Mr. Kang kay Prince Ning. Ang kasunod na nangyari ay itinanong na ng prinsipe kay Mr. Kang, kung ano nga raw ba ang dala-dala nitong treasures. Kaya naman nga may iniabot na tila ba isang Pulse Heiress itong si Mr. Kang kay Prince Ning, at pagkatapos ay sinabi nitong ang Pulse Heiress daw na ito ay tinatawag na String of Relics, kung saan ay nagmula pa ito sa isang Western monk, dagdag pang sabi ni Mr. Kang na ito rin daw ay sadyang isang tunay na spiritual weapon na nagpapalakas ng katawan at nagpapahaba rin ng buhay. At tila nga natuwa ang prinsipe sa dala ni Mr. Kang, kaya naman sinabi nitong kukunin niya na daw ang Pulse Heiress. Kasunod nga nun, ay si Wan Hongkai naman ang tinanong ng prinsipe kung ano naman daw ba ang dala nito para sa kanya. At malugod namang sambit nitong si Wan Hongkai na ang dinala raw niya ay isang seal, kung saan ang seal raw na ito ay likha ng isang Great Master, kaya't sana naman daw ay tanggapin rin ito ng prinsipe. At tila nga lalong namangha si Prince Ning sa seal na ito, sapagkat ito raw ay sadyang pambihira na at talagang masasabing isang precious treasure. Dagdag pa ngang sabi ni Wan Hongkai na ang uri daw ng precious treasure na ito, ay sadyang nababagay lang talaga sa tulad ni Prince Ning kaya naman sinikap niya talagang ito ang ihandog. At dahil nga sa labis na kagalakan ng prinsipe ay napapalakpak pa ito habang pinupuri si Wan Hongkai. Sunod naman ay tumingin siya rito kay Mr. Go, at tinanong niya rin kung ano ang dala nito. Kaya naman nga ang ginawa ni Mr. Go, ay itinuro ang dala niyang Chanji Compass na itinuturing na best treasure ng Bayon Temple, at kung saan rin ang compass daw na ito ay isang pamana ng founder ng Bayangguan at ng kanilang clan. At natutuwa naman nga ring sinabi ng prinsipe na dahil sa ito raw ay isang best treasure, sana raw ay magdulot ito ng magandang samahan sa pagitan nila ni Mr. Go. At maya-maya nga lang din, ay masiglang sinabi ni Prince Ning sa mga ito, na dahil raw sa marami siyang magagandang nakitang treasures ngayon ay magsasagawa sila ng isang celebration, kaya naman ngayon din daw ay magpapahanda na siya kaagad ng isang salo-salo, at sana raw ay mag-enjoy silang lahat sa kanilang pagkain at pag-iinyuman. Sambit naman ng ating bida na nagpapasalamat raw siya para sa kabutihan ng prinsipe, subalit hindi na raw siya makakasama pa sa celebration dahil kailangan niya na ring umalis ngayon. Medyo nalulungkot naman ngang sabi ni Prince Ning na papaano naman daw niya hahayaang umalis na lang ng basta ang ating bida, gayong hindi pa daw niya ito na e-entertain man lang ng maayos. At marahan naman ngang sumagot ang ating bida na okay lang daw naman yun, sapagkat nag-enjoy daw naman siya sa pag-inom ng masarap na tsaa kanina. At ito naman ngang si Mr. Kang ay muli na namang nagsalita, kung saan sinabi nito sa prinsipe na wag na raw pilitin pa ang ating bida kung ayaw niya, dahil silang tatlo daw ay nagdala ng mga treasures samantalang ang ating bida, ay wala man lang daw dala na kahit ano kaya nararapat lang daw na umalis na siya kung may natitira pa siyang hiya sa katawan. At mukhang ang di na naman nagustuhan ng prinsipe ang mga sinabi ni Mr. Kang, kaya't sinigawan na naman niya ito ng malakas upang patigilan sa pagsasalita. Maging ang ating bida nga rin ay muli na namang nenas dito kay Mr. Kang. Kaya't nakangisi niyang sinabi na ang mga treasures daw na dala ng mga ito ay isa lamang na mga basura at walang halaga. Na ikinainis naman nga rin ni Mr. Kang, sabay tanong nito kung ano raw ba ang ibig sabihin ng ating bida, dahil mukha daw yatang minamaliit lang niya ang kanilang mga dalang kayamanan. Ito nga ring si Wan Hongkai ay medyo naiinis na rin sa ating bida, kaya't sinabi nito na napaka-arrogant na daw talaga ng mga kabataan ngayon. At dahil nga sa sinabi kanina ng ating bida na mga basura lang ang dala ng mga kalalakihang ito, ay tila nga ba napaisip rin ang prinsipe ng bahagya kaya't tinanong nito kung ano nga raw ba talaga ang tingin ng ating bida sa mga bagay na dala ng tatlo. Sambit naman ng ating bida kung nais pa raw ba talagang malaman ng prinsipe ang katotohanan tungkol sa mga sinasabing treasures, na inuuhan naman nga rin kaagad ng prinsipe. Kaya naman nga marahang nagsalita ang ating bida at sinabi niyang, ang seal daw ay hindi masasabing best treasure sapagkat ito raw ay isang popular item lamang na nirefine ng mga scholar. Dagdag pa niyang sabi na ang Pulse Heiress daw pati na rin ang compass ay hindi niya nakikitaan ng spiritual power, kaya naman ang mga ito raw ay hindi talaga maituturing na spiritual weapons sa halip ay isa lamang uri ng basura. At eto nga't nag-alburuto ng lalo si Mr. Kang dahil sa mga sinabi ng ating bida, dahil puro lang daw naman mga nonsense ang kanyang mga ipinahahayag.
Pati nga rin itong si Mr. Gu ay nagngingit-ngit na sa galit, kaya naman sinabi nitong ang lakas daw ng loob ng ating bida para sabihing isa lamang basura ang compass na inherited spiritual weapon ng kanilang temple. Pagkatapos ay bigla na lang nitong binalak na atakehin ang ating bida. Subalit agad rin naman itong napigilan ni Prince Ning. Sabay sabi pa nito na pare-pareho niya lang daw namang bisita ang ating bida pati na rin ang tatlong lalaki, kaya't sana naman daw ay wag nilang sirain ang magandang araw na meron siya ngayon. Kaya naman nga humingi na rin agad-agad ng pasensya itong si Mr. Gu sa prinsipe para sa maling asal na kanyang ipinakita. At makalipas nga ang ilang sandali, sa labas ng mansion ni Prince Ning ay makikitang nagpapaalam na ang ating bida. Kasunod nun, ay nag-umpisa na rin siyang maglakad papalayo. Habang sa kabilang banda namang ito, ay panay ang pag-uusap ni Mr. Go at ni Mr. Kang tungkol sa ating bida. Kung saan nga ay itinanong nitong si Mr. Kang kung basta na lang daw ba nila hahayaan ang ating bida. Gayong napaka-arrogant niya daw talaga at napaka-walang galang sa harap ng prinsipe. Tugon naman nitong si Mr. Gu na syempre daw hindi nila hahayaan ang bagay na yon, at dahil raw sa hindi nila kanina magawang atakehin ang ating bida sa loob ng mansion, ang gagawin na lang daw nila ay tatambangan ang ating bida sa daan para naman daw makaganti sila kahit papaano, at habang nag-uusap nga ang dalawang ito ay may pagtatawa pa sila na para bang mga baliw. Balik tayo sa ating bida. Habang naglalakad nga siya ay bigla naman siyang sinalubong ni na ate girl kasama ang kapatid nito, at ang iba pa nilang mga tauhan. Kaya naman nga napatigil na lang muna at napatingin ang ating bida nang may pagkaseryoso sa mga ito. Kung saan nga ay agad na tinanong si ate girl ng kapatid nito, kung ang ating bida raw ba ang tinutukoy niyang nang bully sa kanya, na inoohan naman nga rin agad ni ate girl. Kaya naman ang ginawa ng lalaking ito ay lumapit sa ating bida, at mariin siyang tinanong kung siya nga raw ba ang nanakit at nang bully sa kapatid nitong si ate girl. Sabay pa sigarin nitong sinabi, na kung gayon man daw ay titiyakin niyang pagbabayaran ng ating bida ang lahat. Subalit yun nga, wala man lang naging epekto sa ating bida ang pasigaw-sigaw na ginagawa sa kanya ng lalaking ito, sa halip nga ay nananatili lang siyang kalmado habang sinasabi na ang kapatid nga raw nitong si ate girl, ay nagawang suwayan ang ipinagbabawal na pagrarides sa kabayo ng mabilis, lalong higit ay nagawa rin daw nitong danasin ang mga taong nasa kalsada ng walang dahilan, kaya naman tinuruan niya lang daw ito ng leksyon at siguro naman daw ay hindi yun masama. At pagalit naman ngang sambit ng lalaking ito, na ano naman daw kung nandanas ang kanyang kapatid hindi naman daw yun masama, sapagkat isa lamang daw namang mga alipin ang mga taong yon, samantalang ang kanyang kapatid ay mula sa isang noble family, kaya naman pwede lang daw nitong gawin anuman ang gusto. Seryoso namang tanong ng ating bida sa lalaki, na kung iniisip daw ba nitong maaari lang saktan ng malalakas ang mahihina kahit kailan nito gustuhin, na sinang-ayunan naman nga agad ng lalaki, sabay sabi pa na iyon daw talaga ang katotohanan, na ang mga mahihina at mahihirap ay walang laban sa mga tulad nilang malalakas at may kakayahan sa buhay. Kaya naman nga muling sabi ng ating bida na kung gayon man daw pala, ang nangyari lang nun ay nagkataon lang talaga na siya ang mas powerful at ang kapatid daw naman nitong si ate girl ang mahina, kaya siguro naman daw ay katanggap-tanggap iyong dahilan, para turuan niya ng leksyon si ate girl nung time na yon. Subalit mukhang ang ayaw paring tanggapin ng lalaking ito ang kanyang mga paliwanag, at talaga namang nagpupuyos pa ito sa pagkainis. Kaya naman nga, sinabi pa nito na hindi na raw siya makikipagtalo pa sa ating bida, dahil di naman daw siya natatakot, at isa pa raw para maiwasan na ang mga sabi-sabi, na ang kanilang pamilya ay umaabuso sa kapangyarihan, ay papatunayan niya ngayon na isa lamang siyang kuya na handang kunin ang hustisya para sa kanyang minamahal na kapatid. At kasunod nga nun ay inutusan na rin ng lalaking ito ang kanyang mga tauhan, na wag raw makikialam at ang gawin lang daw ng mga ito ay siguraduhing hindi makakatakas ang ating bida. Sabay pumorma na nga ito ng pagkat-endi, at sinabing siya raw si Yan Jingyao, ang head ng Ling Prefecture Military Division, at handa na rin daw siya ngayon para sa mat-ending battle nila ng ating bida. Ngunit itong ang ating bida ay relax lang talaga, sabay tanong niya kung nais raw ba talaga nitong si Jingyao na kalabanan siya ng mag-isa lang. At kaagad ngang nag-yes itong si Jingyao, sabay suntok rin agad sa ating bida. Subalit yun lang, naiwasan ito kaagad ng ating bida, kaya naman ayon at plakda agad si Jingyao, agoy wawa naman hihihi. At dahil nga sa desidido talaga itong si Jingyao na kalabanan ang ating bida, pagkatayo-tayo pa lang nito ay muli na naman itong sumugod agad sa ating bida. At yun na nga wala na naman ulit siyang napala, sa halip nga ay hinawakan siya ng ating bida sa may bandang leeg.
At pagkatapos ay sinampal-sampal ng pagkarami-rami at pagkalakas-lakas pa. Sabay sinabihan pa nga rin ito ng ating bida na dahil raw hindi marunong tumingin sa katotohanan itong si Jingyao, ay bibigyan niya ito ng matinding leksyon alang-alang na lang sa ama nitong si Prince Ning. Kaya naman nga sinampiga ulit niya ito ng walang humpay, habang si ate girl naman nga ay heto at nakapanood lang. Subalit dahil nga sa kapatid niya ang sinasampal-sampal ay di niya mapigil ang maawa at mahabag. Kaya naman nga itong si ate girl ay bigla na lamang sumigaw at sinabing, ang sama-sama raw ng ating bida, mas mabuti pa raw na pakawalan na niya si Jingyao kundi malalagot daw siya dito kay ate girl. At syempre di rin pahuhuli ang ating bida sa sigawan, kaya naman malakas niyang sinabihan si ate girl na manatili lang daw ito sa kinatatayuan at manood sa kung anong gagawin niya sa kapatid nitong si Jingyao, at sa oras daw na humakbang papalapit itong si ate girl ay mas lalong matendi ang kanyang gagawin. Kaya naman nga walang nagawa si ate girl kundi manatiling nakatayo, habang nakakumkam pa ang mga kamay nito na waring gustong-gusto na ring sagudin ang ating bida. Habang ang dalawa namang ito na tauhan ni Jingyao, ay nag-uusap kung ano raw ba ang dapat nilang gawin, ngunit sambit naman nitong isa na iniutos nga raw kanina sa kanila ng kanilang captain na si Jingyao na wag silang makikialam, kaya baka maparusahan lang sila oras na suwayan nila ang utos nito. Sambit naman muli ng isa, na baka raw kung ano nang mangyari sa kanilang captain pag wala parents silang ginawa, kaya naman nga iminungkahi na nitong isang lalaki na mabuti pa raw na ipaalam na ang nangyayaring ito sa kanilang commander, na agad rin naman nga nilang ginawa. At yun nga balik tayo sa dalawang ito, ganun pa rin ang sitwasyon nila may taga-sampal at may taga-salo ng sampal, ouch naman po, kaya naman nga itong si Jingyao ay tadtad na ng pasa at scratch sa mukha, at bukod pa dun umaagos na rin ang dugo nito sa ilong. Kaya naman nga rin itong si ate girl ay panay na ang pagpatak ng luha, at labis na ang pagmamakaawa na pakawalan na ang kanyang kapatid. Ngunit itong ang si Jingyao, ay sinabihan si ate girl na wag raw itong magmakaawa sapagkat dulot lang daw ito ng kawalan niya ng kakayahan, kaya naman mukhang failed na daw talaga siya na makaganti pa, para dito kay ate girl. Hayun nga at nakikiusap parents si ate girl na kung pwede daw ay itigil na nila ang laban. Sabay sabi pa nito habang todo sa pag-iyak, na inaamin na daw niyang siya talaga ang nagkamali noon, kaya sana naman daw ay pakawalan na ng ating bida si Jingyao, at kanya ring ipinapangako na di niya na ulit yun gagawin pa. Kaya naman nga agad na ring binitawan ng ating bida si Jingyao. Pagkatapos ay kanyang sinabi, na sana naman daw ay laging pakatandaan nitong si ate girl ang mga pinagsasabi nito kanina, at siguraduhing hindi na talaga yon mauulit pa. Sabay tinalikuran niya na nga rin ang dalawang magkapatid at muli siyang naglakad. Ngunit nakakailang hakbang pa lamang siya, ay hinarangan naman siya nitong isang tauhan ni Jingyao, sabay sinabi na hindi raw siya maaaring umalis na lang ng basta, dahil kailangan pa daw siyang makausap ng kanilang commander. Nang asar namang sambit ng ating bida, na papaano naman daw kaya magagawa ng mga ito na siya ay pigilan. Hanggang sa bigla na nga lang na may dumating na isang lalaki sakay ng kabayo. At pagkakabangan nito, ay agad itong tinawag na commander ng mga tauhan, at pagkatapos ay iniulat din rito na si Captain Jingyao raw ay nabugbog ng lubha, at nang malaman nga nitong si commander ang buong nangyari ay agad nitong sinabi na bakit wala man lang daw ginawa ang mga ito para tumulong, at dahil daw doon ay maparurusahan ang mga ito ng 50 palo. Kaya naman nga rin, nagreklamo agad ang isang tauhan na ito, na kaya lang daw naman sila hindi nakatulong ay dahil sa iniutos sa kanila ng captain na wag silang makikialam, sambit naman nga nitong si commander na mamaya na lang daw nila pag-usapan ang bagay na ito. At maya-maya nga habang nakatayo lamang ang ating bida, ay marahan naman siyang tiningnan nitong si commander. Pagkatapos ay nilapitan siya nito, para bumati, kasunod ay sinabi nitong siya raw si Chin Muzi at nagagalak raw siyang makitang muli ang ating bida. At tila nga biglang nagtaka itong sina ate girl at Jingyao sa kanilang narinig mula sa commander. Maging ito nga ring mga tauhan na ito ay nagtataka kung bakit nagbigay galang ang kanilang commander sa ating bida. At ito naman ngang si commander ay marahang tinanong ng ating bida kung tauhan daw ba nitong lahat ang mga nangangarito. Nasinang-ayunan naman nga agad ni commander sabay sabi rin nito na parurusahan daw niyang lahat ang mga ito, dahil sa hindi paggalang dito sa ating bida. Sambit naman ng ating bida na mas mabuti raw na i-check na muna ni Commander si Jingyao. Kaya't nilapitan nga rin ito kaagad ni Commander, sabay tinanong rin siya agad ni Jingyao kung bakit daw siya nagbigay galang kanina sa ating bida. Tugon naman ni Commander na dapat raw ay hindi sinubukang makipaglaban ni Jingyao, dahil di naman daw nito alam kung sino talaga ang ating bida.
At sambit naman ngang muli nitong si Jing Yao na kung iisipin nga raw ay malakas talaga at merong good skills ang ating bida. Subalit ano pa naman daw ba ang special na meron tungkol sa kanya? Tugon nga ni Commander na ang tagal na raw ng oras na iginugol nitong si Jing Yao sa military kaya bakit di pa rin daw nito alam kung anong mga nangyayari dito sa Ling Prefecture. Sabi pa nito na ang ating bida nga raw ay isang big shot, kung saan ang parehong evil and righteous side dito sa Ling Prefecture ay sumusunod sa kanya, at hindi lang yun sapagkat maging ang lahat ng gang sa buong Southeast District ay sinunod rin ang anumang kanyang utos. Dagdag pa ring sabi ni Commander na ang pinaka nakakatakot pa raw doon ay ang lakas na meron ang ating bida, sapagkat nakita at nasaksihan na daw niya ito nung dumalo siya noon sa handaan sa Kong's Mansion. Sambit pa ni Commander na iyon nga raw ang dahilan kung bakit di niya pwedeng hayaan na lang itong si Jing Yao, sapagkat hindi lang magagawa ng buong team nila na matalo ang ating bida. At tila nga namangha na itong si Jing Yao sa mga kwento ni Commander, kaya naman napasabi itong napaka-makapangyarihan daw pala ng ating bida at mukhang nararapat lang daw na maging isa siyang Grandmaster sa buong kasaysayan. Sabi naman ni Commander na papaano raw na nagawang manugad na lang ng basta nitong si Jing Yao at hindi man lang nag-isip ng mabuti, kaya't pasalamat na lang daw ito dahil kung hindi sa ama nitong si Prince Ning ay baka tinuluyan na siyang paslangin ng ating bida. Kaya naman nga napatahimik na lang, at tila ba nagsisisi na itong si Jing Yao sa kanyang mga padalos-dalos na desisiyong ginawa. Kasunod nga nun, ay di na rin nag-atubili pang humingi ng tawad at paumanhin ang dalawang magkapatid na ito. Namarahan rin namang pinatawad agad ng ating bida. Kaya naman nga lubos ang pasasalamat ng dalawang ito. At nanatili pa nga rin silang nakatingin sa ating bida hanggang sa siya ay makaalis na papalayo. Pagkatapos ay sinabi nitong si Jing Yao na sa military campus na lang raw siya magpapagaling ng kanyang mga sugat, kaya kung maaari raw ay wag na sanang ipaalam pa ni ate girl ang lahat ng nangyaring ito sa kanilang ama, dahil tiyak lang na magagalit ito ng sobra sa kanila. Makalipas nga ang ilang sandali nang makarating na ang ating bida sa labas ng gate, ay makikitang nandun lamang at matiyagang naghihintay sa kanya si Xiaojing. Kung saan nga habang naglalakad sila ay panay rin ang kanilang pagkukwentuhan. Hanggang sa makasalubong nga nila sina Mr. Kang at Mr. Gu na nagsabing tatambangan nga raw siya ng mga ito, dito sa daan. At yun na nga makikitang mariing napatingin na lamang ang ating bida at si Xiaojing sa mga ito. Kasunod nga nun, ay agad na sinabi ni Mr. Kang sa ating bida na isa raw siyang bastardo, at ngayon daw na wala na sila sa loob ng mansyon ng prinsipe ay wala na raw magliligtas pa sa ating bida, kaya naman wala na rin daw siyang magagawa pa. Sambit naman nga ng ating bida na mabuti pa raw na umalis na ang mga ito ngayon din sa kanyang harapan, dahil kung hindi raw ay tiyak na malalagot lang ang mga ito sa kanya. Tanong naman ni Mr. Go, na ano naman daw ba kaya ang magagawa ng isang tulad lamang ng ating bida sa gaya nilang mga profesional na. Kaya naman nga tumingin ng masama ang ating bida sa dalawang ito, sabay mariin niyang sinabi ang mga katagang "You will beg for death", aba ay tunay nga talagang mat-endi. At pagkasabi pa nga lang ng ating bida sa mga salitang iyon, ay agad naman siyang tinawanan ng dalawang ito, pagkatapos ay sinabi pa ni Mr. Kang na hanggang ngayon raw ay puro nonsense pa rin ang sinasabi ng ating bida kahit na mamaya lang ay oras na ng kanyang kamatayan. Kaya naman nga rin itong si Jing ay agad na tinanong ang ating bida, kung dapat na raw ba siyang kumilos para i-dispatch ang dalawang mayabang na ito, tugon naman nga ng ating bida na wag na lang daw muna sa ngayon, dahil siya na lamang ang bahala sa mga ito. At maya-maya nga lang ay makikitang tila ba kakaiba na kung makatingin itong si Mr. Gu, dahil sa umiiral ang kamanyakan nito, sapagkat mariin itong iniisip na meron daw palang kasamang isang napakagandang dilag ang ating bida. At hindi lang daw yon, dahil kung tititigan raw mabuti si Jing ay talagang meron itong tinataglay na kakinisan at kaseksihan, abaluko ay many okis ngani, ay mat-endi nga pala ito. At matapos ngang mag-isip ng kamanyakan itong si Mr. Go, ay sinabi nitong ngayong araw daw ang pinakamagandang araw, sapagkat mamaya lang ay nasa sa kanya na ang marikit na si Jing, kaya naman nga lalong nainis at napatingin ng masama itong si Xiaojing sa manyakol na si Mr. Go. Kasunod nga nun ay talagang may pagkakapal rin talaga ng mukha si Mr. Go habang sinasabi na, matapos raw niyang mapaslang ang ating bida, ay wag raw mag-alala itong si Xiaojing dahil gagawin daw naman niya itong asawa, kung saan raw ay talagang mag-e-enjoy rin ito pagsapit ng matamis na gabi para sa kanilang honeymoon. Kaya naman nga heto at lalo nang nanggalaiti sa galit itong si Xiaojing, kasi naman nga napakatendi ng pagkamanyakol nitong si Mr. Go. Makalipas pa ang ilang saglit, ay may bigla nang ang nagsidatingan na mga kalalakihan sakay ng mga kabayo.
Kung saan ang isa pala sa mga ito ay si Mr. Duan, na agad rin naman ngang sinalubong ni Mr. Kang, kung saan nga ay agad rin namang ipinahayag nito na kanina pa daw niya hinihintay si Mr. Duan, at kapag raw nagawa nitong paslangin ang bastardo nating bida ay maaari raw nitong kuhain ang anumang treasure na nasa kanyang Wanbao Antique Shop. At maya-maya nga lang din ay nakisingit na ang ating bida sa usapan, kung saan ay kanyang tinanong kung itong si Mr. Duan nga raw ba ang siyang tinutukoy ni Mr. Kang na hihingan ng tulong. Na natatawa-tawa pang ang sinang ayunan ni Mr. Kang, sabay sabi rin nito na mukhang natatakot na raw yata ngayon ang ating bida, subalit gayon pa man daw ay huli na para magsisi pa siya. Maya-maya nga lang din, ay tinanong ni Mr. Duan kung itong ating bida nga raw ba ang gustong paslangin ni Mr. Kang, na inuuhan nga kaagad nitong si Mr. Kang dahil nakagawa raw ng kasalanan sa kanya ang ating bida, kaya dapat lang din daw na wag na siyang pakitaan pa ng awa ni Mr. Duan at tuluyan ng paslangin ng walang pag-aalinlangan. Subalit imbis nga na gawin nitong si Mr. Duan ang iniutos ni Mr. Kang, ay baliktad ang kanyang ginawa, sapagkat itong si Mr. Kang ang kanyang inatake kung saan nga ay sinaksak niya ito kaagad habang nakatalikod, kaya naman nga ang kawawang mayabang na si Mr. Kang ay wala na ring nagawa, dahil ang inakala niyang kakampi, ay ang siyang sasaksak pala sa kanya lalo na't sa paraang pa-trader pa. At dahil nga sa nangyaring ito, nabigla ang pagkakapaslang kay Mr. Kang, ay tila nga ba di moari ang pagmumukha ni Mr. Go, kaya naman nga napatingin na lang din ito at napatahimik. At pagkatapos nga nun, ay lumapit itong si Mr. Duan sa ating bida at ito'y nagbigay galang sa kanya. At matapos nga ng lahat ng naganap ay tila ba napagtanto na nitong si Mr. Go, na ang ating bida raw pala yata ang siyang sumire sa sect ng kanyang kapatid na si Mr. Feng kung tawagin. At tugon naman nga ng ating bida, na kung gayon daw pala ay si Mr. Feng na talunan ang kapatid nitong manyakol na si Mr. Go, sabi rin niya na bakit di man lang daw yata pinaalalahanan ni Mr. Feng itong si Mr. Go kung anong nangyari noon sa pagitan nila, kaya naman hinayaan lang rin itong si Mr. Go na lumapit sa kanya para lang mapaslang ng madalian. At ang sinabi na nga lang nitong si Mr. Go, ay maswerte pa raw ngayon ang ating bida dahil di pa siya papatol ngayon, pero sisiguraduhin daw niyang makakapaghiganti rin siya next time. Pagkatapos nga nun, ay bigla na lamang lumukso ng mataas itong si Mr. Go at animoy tatakas na mula sa ating bida. Subalit agad rin naman nga itong sinundan ng ating bida, at ginamitan ng kanyang special power, kung saan nga ay hayon at tuluyan nang nawalan ng ulo ang manyakol na si Mr. Go, hehe buti nga, many okis ka kasi buti na lang at hindi nadamay yung isa mo pang ulo. At yun na nga pagkatapos atakehin ng ating bida si Mr. Go, ay sinabi niya pang huli ng araw para ito'y tumakbo pa at tumakas. Kasunod nga rin nun ay niyaya na ng ating bida si Xiao Jing na umalis, at bago nga rin siya lumakad ay kanya munang ibinilin kay Mr. Duan na ito na lang raw ang baalang magintindi dito sa katawan ng dalawang mayabang na ito. Kinabukasan, sa may bandang back mountain ng Bayan Temple ay makikita ang maraming alagad na nakayuko at nakaluhod lamang. Kung saan ang isa sa mga ito, ay ang lalaking ito na seryoso lamang at worry mo'y may malalim na iniisip. Hanggang sa maya-maya nga ay may bigla na lamang sumabog ng malakas sa kanilang harapan. Kasunod nga nun ang pagsulpot ng isang matandang lalaki, na tinatawag nilang Old Initiator. Kung saan nga rin ay agad itong binati at ikinongratulate ng mga ito dahil sa wakas raw ay natapos na rin ang meditation nito. At maya-maya nga lang din, ay nag-usap ng sila lang itong dalawang ito, kung saan nga ayon sa isang lalaki ay nais niya raw maghiganti sa ating bida, subalit dahil nga raw sa nasira ang kanyang cultivation ay hindi niya pa magawa-gawa ang kanyang binabalak. At sambit naman nga nitong Old Initiator na mahihirapan nga raw talaga ang mga ito na maghiganti ng basta-basta sa ating bida, sapagkat talagang na-master na raw niya ang Thunder Art. Dagdag pang sabi ng Old Initiator na ito na siya na raw ang baalang gumawa ng paraan ngayon. Abangan sa susunod nating episode kung ano pa ba ang mga nakaka-excite na mangyayari, ano nga kaya ang plano at paraan na gagawin ng Old Initiator para kalabanan ang ating bida. Kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon ay paki-like naman po ito mga idol. Huwag na rin kayong mahiya pa na mag-iwan ng inyong komento at saloobin tungkol sa inyong napanood ngayon. And please don't forget to share and subscribe para sa lahat ng mga hindi pa po nakaka-subscribe. Then hit the notification bell na rin po para lagi kayong updated sa mga next video natin. Sana po ay nag-enjoy kayong lahat sa panonood. Thank you mga idol.